makakasama po natin ang ating resident economist, si Dr. Michael Batu. Doc, good morning. Si MJ at si Admar dito po sa Puso ng Bayan. Hindi po tayo panggabi ngayon, Doc, pang-umaga tayo. Magandang umaga sa inyo dyan, MJ at Admar. At magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Sir, ano po bilang Pilipino sa abroad ang inyo pong komento doon po sa balitang pasok ang Pilipinas sa most corrupt countries in Southeast Asia? Alam mo, isang word ang ma-describe ko dyan, MJ, nakakahiya. Nakakahiya na ang ating bansa ay napapabilang sa mga pinaka-corrupt, no, na bansa sa Southeast Asia. No, kagaya ng mga bansang kagaya ng Myanmar, Laos at Cambodia. Yan ang mga kabarkada natin ngayon sa Southeast Asia, MJ. No? It's really embarrassing. Nakakahiya na naging ganyan ang sitwasyon ng ating bansa as it relates to corruption, considering na marami nang naging improvements, no, sa graft and corruption in terms of sa sawatan nito, lalong-lalo na nung nagdaang administration. No? So nakita natin ngayon na kung ano man yung mga naging gains in terms of addressing graft and corruption ng nagdaang administration, naglaho ito na parang at tayo may bumalik doon sa sitwasyon na tayo po isa na sa mga pinaka-corrupt na bansa sa rehiyon natin din sa Southeast Asia. So again, to characterize it in one word, nakakahiya. Opo, Doc, pero sinasabi naman po ng pamahalaan na patuloy namang nagkakaroon tayo ng economic fundamentals ayon sa BSP at DOF. Pero not concerning, itong mga nangyayaring korupsyon ngayon sa Pilipinas, may epekto ba yun, Doc? Ekonomiya, korupsyon? Kasi kung titingnan mo kasi on paper, no, okay yung fundamentals natin. Makikita mo yung rate of inflation, makikita mo yung GDP growth. In paper, stable yung fundamentals. Ito sabihin ng stable, hindi siya nagpa-fluctuate, kumbaga steady lang siya. But it doesn't mean na nasa magandang lagay ang ating ekonomiya. In fact, it's the opposite. No? Yung nakikita natin sitwasyon ngayon sa ating bansa as a result of this conflict sa Middle East, na-highlight dito, MJ, yung vulnerability ng ating ekonomiya. In fact, sinabi na mismo ito ng Fitch. Kung maalala ninyo, nung nagdaang araw, ibinago ng Fitch rating yung kanilang outlook sa Pilipinas. Bagamat ang credit rating pa rin ng Pilipinas is BBB, no? BBB yung rating. Ang sabi ng Fitch ay ito ay iniba nila yung outlook from stable to negative. So ibig sabihin nito, mga kababayan, is that yung lagay ng ating ekonomiya ay hindi gumaganda at merong mataas na risk na po pwedeng ma-downgrade yung ating rating. At hindi lang yan sa Fitch, no? Kabilang din yan sa mga iba pang mga rating agency. And in fact, MJ, na-identify ng Fitch, kasi ito yung pinaka nangyari lately, no? Sinasabi nila na posibleng ma-downgrade tayo if tumaas pang lalo yung sinasabing debt to GDP ratio. No? So kung tayo pa yung mangutang ng mangutang ulit, posibleng buwaba ang ating rating if hindi ma-address yung graft and corruption. In fact, nakita nga natin lumala pa lalo. No? At ikatlo, hindi nila na isaayos itong issue ng fiscal discipline sa ating bansa. Yung issue ng fiscal discipline, na-highlight talaga ito kahapon, MJ, nung kung napakinggan ng ating mga kababayan, yung oral arguments dun sa mga consolidated na General Appropriations Act kahapon sa Korte Suprema. Kung napakinggan niyo po yan, maririnig niyo na talagang malala na yung sitwasyon in terms of fiscal discipline sa ating bansa. No? Hindi lang sa atat gumastos ang ating gobyerno, pero makikita niyo kung ano yung mga creative ways na ginagawa ng ating mga leader para to circumvent, no, yung restrictions ng mga batas at mga regulations natin para ma-divert yung pera para sa mga ibang paraan. So, yan yung mga issue, MJ, no? And hindi malabo as a result of this conflict sa Middle East. Hindi malabo na baka ma-downgrade tayo at mas lalo pang lumala ang lagay ng ating ekonomiya in contrast dun sa sinasabi ng ating gobyerno sa kasalukuyan, MJ. Opo, lalo pa, Doc, na marami tayong mga proyekto ngayon, pa-infrastruktura.
Ang nabalam nga dahil dito sa kakulangan ng pondo at nababanggit po yung ating negative outlook, ang ating credit rating sa ilalim po ng Marcos Jr. administration at saka hindi rin maiwasan, Doc, yung economic gains at economic forecast noong nakaraang Duterte government, sir. Ito yan, ano? So, himayin natin. Yung sa, sinasabi mo sa infrastructure, kabilang yan sa tinatawag na capital expenditures. At makikita natin na yung pagbagsak ng capital expenditures over the last 3 years, yan ang hihila pa sa paglago ng ating ekonomiya pababa. Ikalawa, dun sa nabanggit mo na gains ng panahon ni Pangulong Duterte, makikita natin na nung time ni FPRRD, lumalago yung ating ekonomiya at nami-meet yung mga economic targets ng ating gobyerno. Kasi kada taon po mga kababayan nagseset po ng target ng ating gobyerno. No? Yung DBCC nagseset na sila ng target sa inflation, sa GDP growth, unemployment. Marami po yan, no? Ibang variables po yan. Nami-meet po. Eto ngayon panahon ni Marcos Jr., yung GDP growth natin hindi natin nami-meet. Yung debt to GDP ratio natin hindi natin nami-meet at mas lalo pang lumalala. So yung mga gains, yung mga nakuha nating mga magandang benefits no ng ating ekonomiya, yung paglago, yung pagsaayos ng sistema, na-erode dito lahat itong panahon ni Marcos Jr. No? So at based on this erosion, makikita natin na magkakaroon talaga ito ng epekto in terms of yung mga ratings no, sa mga credit agencies. Makikita natin yan in the long run kasi yung unang-una, yung sitwasyon sa Middle East mukhang malabo pa siyang maging peaceful sa ngayon. No? So parang in fact, nagkakaroon pa nga ng escalation, mas lalong lumalala. And kapag ka na-internalize na yan, ibig sabihin parang nasanay na tayo na mayroong gulo sa Middle East, yan ay makaka-apekto yan sa ating ekonomiya sa pangmatagalan. Ikalawa, yung ating gobyerno sa ngayon, hindi siya seryoso in terms of addressing yung mga fundamental problems ng ating ekonomiya. Kabilang na rin yung issue ng graft and corruption. So pag kinumbine mo yung dalawang yan, over the long term, makikita ninyo na yung epekto niyan, pag-permeate yan sa atin, at makikita po ninyo no, na lalo pang lalalay-lalay ng ating ekonomiya. At sinong kawawa dyan? Ang kawawa po dyan, yung mga ordinaryong mamamayan, lalo-lalo na yung mga middle class po. Opo, tsaka nakita rin, Doc, doon sa negative outlook sa Fitch Ratings, yung ating pag-deteriorate sa external position ng bansa. Kasi lumalabas po, Doc, na mas marami tayong binabayaran, palabas o imports gaya ng langis, kaysa po sa mga perang pumapasok sa bansa o yung mga exports natin, Doc. Totoo yan, MJ, no? Merong mga reason yan, bro, kung bakit talagang lalala yung sitwasyon ng ating balance of payment, yung external sector natin. Kasi tama ka, MJ, no? Mas maraming foreign currency na lumalabas ngayon kasi nga nagmamahal ang crudo. At pag nagmamahal ang crudo, mas maraming petrodollars ang kailangan natin, mas maraming petrodollars na lalabas. Hindi lang yon. May second round effect yan, MJ, kasi pag mas maraming dollars na lumalabas, lalong humihina ang piso kasi kumukonti yung dollars mo eh. So mas tumataas ngayon yung palit. So kinumbine mo na yung mataas na presyo ng crudo, combine mo pa naman, mas mahina ang piso at mas malakas ang dollar, mas parang double whammy siya, mas maraming lalong lalabas na dollar. So that worsens yung ating external sector. No? Hindi lang yon. As a result of the conflict sa gitnang silangan, we have already been seeing repatriations ng ating mga OFWs. Marami nang umuwi kasi nga the situation is not improving. Sa ngayon, nakita natin na merong ceasefire, merong extension ng ceasefire, pero ang gagawin, uncertain rin kung ano yung pwedeng mangyari. So, I won't be surprised if mas marami pang mga babalik ng mga kababayan natin, mas marami pang ma-repatriate as a result. More repatriation, mga kababayan, means mas kakaunti yung remittances na nanggagaling sa Middle East. So, ibig sabihin yan, pag kukunti yung remittances natin, remember, sa banggit mo MJ kanina, no, mas maraming lumalabas kaysa pumapasok na foreign currency. Kung umunti yung remittance mo, umunti yung pumapasok, makakadagdag po yan, mga kababayan, sa paglala ng ating external sector. So, and again, itong nangyayari ito, bagamat external ito, also highlights yung talagang vulnerability ng ating bansa, ng ating ekonomiya, in terms of yung mga shocks na nakikita natin sa Middle East. Kasi nga nangyari, MJ, yung ating pinanggagalingan ng crudo, 90% or more galing din sa area na yan, ano, sa GCC, dyan lumalabas siya sa Strait of Hormuz.
And that could be tied to our foreign policy, which restricts us from finding other sources of crude oil. Halimbawa sa Russia, no? Kailangan pa natin magpaalam sa Estados Unidos para tayo makabili ng crudo. That adds complications. Now, that compounds the problem further. No? Yung ating foreign policy under kay Marcos Jr. na salungat, no? Sa long-term economic development policy ng ating bansa, MJ. Opo, Doc, so usapin pa rin doon sa Fitch ratings. Bakit po ito delikado, Doc? Ano ang magiging domino effect nito kapag halimbawa ang ating rating na BBB, halimbawa maging BB+, ano ang epekto niyan sa investors, sa katatagan ng piso kontra dolyar, at yung higher interest rate sa bansa? Kasi kapag na-downgrade tayo ng mas baba talaga, no? Ang mangyayari niyan, MJ, is tataas yung interest rate na binabayaran ng ating bansa sa pangungutang. So, ibig sabihin, kung ano man yung stock ng utang natin ngayon, magkakaroon niya ng impact kasi nga, nag-downgrade yung credit rating mo. So, tataas yung interest rate. Yun yung una. Ikalawa, itong mga credit ratings na ito, itong mga Fitch ratings na ito'y tinitingnan ng mga foreign investors, MJ. Bago sila halimbawa magdesisyon kung saan sila mag-i-invest, they look at several pieces of information. And kabilang dyan sa information na tinitingnan nila, ito mga credit ratings na ito. Lalong-lalo na halimbawa sa mga lenders na magpapautang privately, mapapautang sa gobyerno natin or maglalagak ng investment dyan sa ating bansa. So kapag tayo na downgrade, ang mangyayari niyan is mas lalong konti pa yung papasok na investment sa ating bansa. Magkakaroon ito ng impact sa job generation kasi kung titingnan mo, MJ, yung mga nalilikang trabaho sa ating bansa, a significant portion of that comes from greenfield investments. Ibig sabihin yung mga pumapasok na investment sa bansa na nag-generate ng mga trabaho. So makakaroon ng epekto yan sa unemployment. May epekto din yan sa ating exchange rate. Nabanggit natin yan kanina, MJ, kasi kapag kumonti yung foreign investment na pumapasok, o konti halimbawa yung dollar na pumapasok, mas maraming lumalabas, mas lalong lalala, mas lalong maghihina o yung piso kontra sa dolyar, mas lalong magmamahal yung ini-import natin, sisipa lalo ang inflation pataas. So yan yung impact. No? Hindi lang yan, MJ. One more thing, very important, is that kapag mataas yung interest rate natin, dahil nga sa result of a downgrade, kumukunti ngayon yung options ng ating gobyerno para mangutang. Kasi ang maganda kapag mataas ang credit rating ng isang bansa, maliit lang yung interest na binabayaran at maraming gusto magpautang sa kanya at a lower rate. Pero sa nakikita natin ngayon, kapag if nagkaroon ng downgrade o konti yung mga pwedeng magpautang, mas malilimitahan ngayon yung katawag na, hindi naman siya fiscal space, but fiscal opportunities ng ating gobyerno para makalikom ng enough na resources para matuloy yung mga proyekto. Magkakaroon po tayo ng problema sa infrastruktura. No? So makikita natin yan over the medium term, yung epekto niyan. And again, MJ, I just want to say this, hindi ako masusurpresa if mada-downgrade yung ating rating kasi sa trend ngayon nakikita na natin, yung sa grafting corruption, hindi na-address. Yung mga dapat na alam naman natin na mga mastermind nitong grafting corruption sa ating bansa, hindi pa rin sila napapakulong. Ang mga napapakulong, yung mga maliit lang, yung mga hindi naman talaga related. Ikalawa is nakikita natin in terms of yung ating economic policy, hindi na-address yung mga long-term solutions. So halimbawa, makita mo ngayon, nagbibigay tayo ng ayuda, pero puro temporary fixes lang. Nasa na yung mga policy in terms of halimbawa, pag we-welcome ng mga electric cars. So kailangan natin maging resilient kasi mag-diversify na tayo in terms of our dependence sa crudo. So nasaan yung mga ganyang policy? Nasaan na yung pagre-revisit at pagre-reforma ng sektor ng enerhiya sa ating bansa? Nasaan na yung nuclear energy na ipinangako ni Marcos Jr.? Magtatapos na yung termino niya, dalawang taon na lang. O mas less pa. Wala pa rin hanggang sa ngayon. Nabudol talaga tayo. So yun yung nangyari dyan, mga kababayan. So I won't be surprised, and maganda na mention ko na rin yung word na budol. Yung budol na yan ang magli-lead sa atin sa pababa palalo ng ating credit rating
ay magkakaroon ng hindi magandang epekto sa ating ekonomiya over the medium term, Angel. Opo, bago lang po si Edmar, Doc, ano pong nakikita ninyo na saving grace natin o mga, kumbaga, last minute o mga magic bunot na inyo po nakikita na sa kabila po ng mga negative outlook ay patuloy pa rin tayo, patuloy pa rin nag-ooperate ang ekonomiya ng bansa. May epekto po ba yan sa ating gross international reserves, policy continuity, o may nakikita kayong epekto doon sa banking sector natin? Actually, MJ, sa basa ko, no, if there's any silver lining to this, nakita natin dito yung mga bansa na willing to help us in times of need. Ang kabilang sa mga bansang yan, MJ, is China. No, kung maalala ninyo, China ang ngayon ang nilalapitan ng ating gobyerno to ask for refined petroleum. Kasi ang China, bumibili sila ng crudo, halimbawa mula Russia, nire-refine nila yan, at pwede rin nilang ibenta yan sa atin. So, in spite of all the bad things that the Marcos Jr. administration said about China, at the end of the day, MJ, they're still going to China to ask for oil. Okay, so, and the Chinese, mabait ang China sa atin eh. Sasabihin ng China, pwede naman yan sabihin na, ay, ayaw ko sa inyo, hindi ko kayo bibigyan kasi you've been saying not so good things about me. But yet, what China did was, okay, you can buy. Pwede. No? Ikalawa, MJ is Russia. In fact, may dumating na sa atin sa Pilipinas na ang shipment ng crudo na galing Russia. So yun yung nakikita ko, no, na in spite of all the challenges, yung mga bansang parang inaaway-away natin, may handa pa rin silang tumulong sa atin. No? So yun yung nakikita ko dyan. So ibig sabihin, in terms of foreign policy, mga kababayan, the Marcos Jr. administration, hindi pa mahuli ang lahat, MJ. They could still recalibrate their foreign policy to allow some form of flexibility. And with the goal of na kumalas, no, in terms of what the Americans are trying to do to us. Because kita mo sa ngayon, hindi ka basta-basta pwedeng bumili ng langis mula sa ibang bansa kagaya ng Russia. Kailangan magpaalam ka muna sa Treasury, sa US Treasury, sa Department ng, which one? Sa US government itself. You have to ask permission from them. So, nasa ng soberanya ng ating bansa. Diba? So, kumbaga, we need to have a coherent foreign policy as a way to mitigate, no, yung risks na nakikita natin as a result of this prolonged conflict sa Middle East, MJ. No? And of course, ang nakikita ko pa dito is meron tayong mga kababayan who are willing to stand up to the oppressive regime nito ni Marcos Jr. So, bakit ko nasabing oppressive? Kasi sa nakikita natin sa ngayon, in terms of sa graft and corruption, what we can see here is that ang dami nating mga kababayan naghihirap, and yet we see the politicians enriching themselves in the middle of this crisis. So, may mga kababayan tayo who are willing to stand up. And we saw this last week, I believe, nung nagkaroon ng yung pag-unify ng mga iba't ibang true opposition groups against the current administration. Yung RAGE, yung grupo na yan, ni na Mayor Baste, at iba pa. This is a good sign na nagkakaroon ng consolidation ng opposition in response dito sa ginagawa sa Pilipinas, ng gobyerno ni Marcos Jr. na hindi maganda, kaya there's still time for Marcos Jr. to repent and to recalibrate. I hope na magkaroon sila ng pagbabago ng isip dyan, MJ. Doc, magandang umaga. Si Admar po ito. Dito naman tayo sa issue po ng excise at VAT sa langis. Ang paliwanag po ng Department of Finance, kaya nga hindi nila inirekomenda at hindi rin ginalaw ng Pangulo ang excise tax dito po sa iba't ibang mga produktong petrolyo, lalo na dito sa gasolina at diesel, ay dahil daw po marami sa mga gumagamit daw nito at ang makikinabang lang daw nito ay mga mayayaman. Ano po ang masasabi niyo po dito, Doc? Well, ganito kasi yan eh. We have to understand na sino ba yung mga mayayaman na yan? Yan ba yung mga middle class na may sasakyan? Kasi kung yan yung middle class na may sasakyan, they deserve a relief from the fuel price increases. Kasi itong mga middle class, mga kababayan, sila nagbabayad yung binabayaran ng buwis ng middle class. Kinakalpas ang sahod niyan sa pay stub. Bago pa makuha yung sahod nila, nakaltas na. So kumbaga, this would help the middle class.
Ngayon, yung mga kababayan natin na mahihirap talaga, no, na wala naman silang sariling sasakyan, makikinabang pa rin sila dyan kasi nga, yung sa public transport, bukod sa ayuda na binibigay sa mga drivers, makakatulong pa rin yung pagtatanggal ng excise tax. So, kumbaga, ang aking reasoning dito is tanggalin na lang yung excise tax kasi nga, para lumago yung ating ekonomiya. Remember na kapag ka nagkaroon ka ng pagbawas ng buwis, kagaya halimbawa ng pagtatanggal ng excise tax, that is an additional money sa bulsa mo. Regardless kung mayaman ko o mahirap. At yan ay nakakadagdag yan in terms of stimulating consumption. Tandaan natin that our economy is consumption-driven. At ang goal ng policy na yan, Admar, is na hindi maihinto yung economic activity. So, ibig sabihin is, hindi sapat na reason sa akin, bilang isang economist, na lahat makikinabang. Ang goal dito talaga is to stimulate economic activity. At pag nagbawas ka ng tax, ang nangyayari niya, it stimulates the economy in a way, kasi nga, may increase yung consumption ng tao. And that is, yun yung pinaka-goal natin. Kasi pag nag-increase ka ng consumption, Admar, tandaan din natin na meron pa rin namang VAT sa ibang produkto. So, kumbaga, yung nabawasan na gastos mo sa gasolina, halimbawa, as a result of the removal ng excise tax, that could be spent elsewhere na pwede rin patungan ng VAT on other consumption. Kaya nga hindi sufficient na reason sa akin yun sinasabi nila ng gobyerno na hindi pwede kasi makinabang yung mayayaman. In fact, ang nakikita ko dito na talagang reasoning nila dito, ayaw nilang mabawasan yung kita ng gobyerno. Naman natin kung saan napupunta yung kinikita ng gobyerno na yan. Napupunta yan sa bulsa ng iilan. So, kumbaga, what needs to happen here is, kagaya ng proposal ni Congressman Leandro Pibisner, which is that Congressman, I don't want to call him a kid, but he's so young, he's brilliant, and I believe that he did the calculations, and I'm convinced that pag tinanggal mo yung buwis na yan sa langis, makakatulong yan sa ekonomiya. Ito pa, dagdag ko pa, Admar, bago ko ibalik sa iyo, Dito sa Canada, nagbawas na kami ng excise tax. No? In fact, ang ibinawas sa amin dito ay 10 cents per liter. So, ginagawa na ito ng ibang bansa, mga kababayan. Hindi lang, dapat sa Pilipinas, ginagawa din yan. Considering mahirap na bansa ang Pilipinas, kumpara sa Canada. And dito sa Canada, ginawa na namin yan. So, kumbaga, there is a way to do this. And I think yung justification nila na mga mayaman makikinabang, I think it's a lame excuse to reduce the VAT. I believe na kailangan i-reduce talaga yan. Pero tingin niyo po feasible yung sinasabi ni Congressman Leviste po na gawing 10% yung VAT at yung mga hindi kailangan na paggastusan ngayong taon na ito, nabanggit niya yun, kasama na nga yung hosting natin sa ASEAN, yung confidential fund ng Office of the President at iba pang yung mga travel expenses na pwedeng pagkunan natin. At the same time, meron pa rin tayong makukuha, no? Kumbaga mababawasan lang yung at yung ipapalit is yung pondo na galing dito sa mga pwede namang walang pondo, Doc. Well, the reduction in excise tax itself can be financed by reduction sa MOOEs at MAP. Kasi yung ating mga congressman, yung mga senador, mga opisyalis, may mga MOOE yan. So yung reduction ng MOOEs, that can help finance the reduction in, as a result of, binaba mo yung excise tax ng gasolina. Bilang yon, yung mga inefficiencies sa gobyerno. So pag sinabing inefficiencies, may mga duplication dyan ng mga opisina. Kumbaga yung ating gobyerno, Adman, it's so big and it's so inefficient. A classic example ko nito is yung sa ID, yung yung national ID. Hanggang ngayon dahil pa rin walang ID. Ang daming nilang resources na spend diyan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? So kumbaga, di mo makikita yung inefficiency ng gobyerno and that inefficiency needs to be addressed. May mga ginagawa ang gobyerno that can be automated using artificial intelligence.
That is something that can be explored. Baka mas makakamura sila kapag AI na lang ang gagawa niya. So there are ways to trim the fat, ika nga, no, para magkaroon ng reduction din tayo sa government spending in an efficient way para maramdaman ng tao, no, yung ginagawa ng gobyerno, kagaya halimbawa sa kaso ng pagbaba ng excise tax. Kasi there's really an argument to be made na okay, pag nagbawas ka ng excise tax, o if not tinanggal mo siya totally, magkakaroon ng kawalan yan sa revenue ng gobyerno. Totoo naman yan. However, pwede mo pa rin punan yun by looking elsewhere. Tama si Congressman Leviste that there are ways to do this, kagaya yung mga travel expense, yung mga MOOE, yung mga inefficiency sa ating gobyerno. By the way, without necessarily selling GOCCs. Kasi meron din mga proposal na magbebenta ng mga asset ang gobyerno. Ang aking suggestion dyan is they need to be careful in terms of selling these assets kasi baka sa future mas kinakailangan natin pang yung mga asset na yan wala na, no? So kumbaga they need to look somewhere immediate. Kagaya halimbawa sa kaso ng politiko natin, bawas-bawasan nyo yung inyong travel, bawas-bawasan yung MOOE, yung pag-hosting na yan. Yung sa mga ASEAN na mga events na yan, baka pwedeng virtual na lang muna, no, considering ang mahal ng ang produktong petrolyo, imbes na lumipad yung mga delegates, baka po pwedeng itong taon na ito virtual na muna sila kasi nga mataas ang transport cost, no? So there are creative ways to do this para ma-address yung magiging kawalan kapag tinanggal or binawasan yung excise tax sa gasolina at Opo, dito naman po sa usapin po, Doc, na ito pong sa ekonomiya po natin, lumalala na po, no? Sa mata po ng mga investors ngayon, paano po kaya makakabawi ang Pilipinas? Meron pa bang turning point kayong nakikita o medyo malala na? Do you think na sa mga kapitbahay natin na mga bansa na lang babagsak yung mga investors? Alam mo, kung kanino nakadepende itong turning point na ito, nakadepende ito kay Marcos Jr. Kasi ang principle dito, mga kababayan, parang ang Pilipinas ay nasa isang bangka at ang nagtitimon yan si Marcos Jr. Ngayon, pwedeng gawin ng nagtitimon is papunta ang bangka sa waterfalls at mahuhulog. O pwedeng gawin ng magtitimon ay iba ng direksyon para hindi ka mapunta sa kapahamakan. Ngayon, sa nakikita ko sa galaw ni Marcos Jr., hindi gumagalaw yung timon. Kung saan yung papunta kung saan papunta yung bangka, kung ay kapapahamak ng bansa, that is where it's going. So, kumbaga, sa nakikita ko sa ngayon, unfortunately, mukhang malabo. At mas lalo pa ito na napalala as a result of this conflict sa gitnang silangan, mga kababayan. So, kumbaga, ang aking komentaryo dito is nakasalalay ito kay Marcos Jr. So, Mr. President, you still have, 2 years in your term. There is still a way to turn things around. So, yung mga dapat na ipakulong, maipakulong. Yung mga reforma na tinangako ninyo nung kampanya, baka naman po pwedeng magawa yan. Maibaba yung singil sa kuryente. Maitaas yung productivity natin. Nabanggit po yan ni Marcos Jr. noong kampanya noong 2021 at 2022 na ma-improve yung productivity sa ating bansa. Hindi ito na isagawa, mga kababayan. So, ang nakadepende po ito sa kanya. No? Pero hindi ibig sabihin na walang pwedeng gawin ang mga mamamayan. So what ordinary people can do is to actually voice out kung ano yung kanilang saloobin. Meron pa rin naman tayong mga leaders kung saan na naniniwala sila na pwede pa rin naman na magkaroon ng reforma. Kaya halimbawa ni Congressman Viste, kagaya ni Congressman Barsaga. Yung mga yan, these are young people, sila ang future ng ating bansa, Admar. Ako naniniwala na sila magiging future talaga, in terms of leadership. At naniniwala ako na may pag-asa pa rin naman yung ating bansa. Pero sa nakikita ngayon, dahil si Marcos Jr. ang humahawak ng timon, mukhang sa ngayon, Admar, malabo. Malabo na makita natin na
ang liwanag kaagad. Nandiyan ang liwanag, pero I think we're still far from it. Opo, kasi ang basa ngayon ng ating mga kababayan, mahigpit po ang gobyerno sa pagkokolekta ng tax, no? Sa mga binabayaran natin sa mga produkto. Pagpunta natin ng supermarket, lahat, basta binibili po natin, may patong agad yan na VAT po. Pero hindi sila mahigpit doon sa pagbabantay sa mga tax na binibigay ng taong bayan. Pwede nilang kumbaga ito yung nakikita nila, trilyong piso nawawala. Pero paghiling ng taong bayan na kahit man lang bawasan lang yung tax ay hindi po maibigay. Baka abot tayo sa punto na mawalan talaga ng tiwala ang taong bayan at hindi na magbabayad ng tax. Pero yun nga, doon lang mabilis at magaling ang gobyerno sa pagkolekta ng tax. Alam mo kung bakit ganyan advara ang sitwasyon? Because yung mga economic advisor ni Pangulong Marcos Jr., iisa ang kanilang paniniwala. Ang kanilang paniniwala is kailangan gumastos ng ating gobyerno para lumago ang ating ekonomiya. Yan yung paniniwala nila. And yan ang klase ng economic philosophy na mayroon ng ating mga economists dyan sa Pilipinas, lalo na yung mga nag-aral ng economics sa UP School of Economics na galing UP Diliman. Many of them, yan ang paniniwala nila. At babalik ka sa kasaysayan, Admar, yan yung sinasabi nating Keynesian. No? Galing yan kay John Maynard Keynes, yung ganyang klaseng paniniwala. Sa nakikita ko sa ngayon, hindi na ganyan ang ginagawa ng mga maraming bansa. Lalo na sa mga mayayamang bansa, Admar. What they do now is instead of increasing spending, what they need to do is to actually lower taxes. At ang goal is hindi gumastos ng gumastos at lumaki ng lumaki yung deficit. Kung hindi, mas paliitin yung deficit and at the same time, bawasan ng buwis. So yan yung nakikita ko na I think na magandang solution sa ating bansa over the medium to long term. Kasi nakikita natin na yung most of government resources napupunta lang naman sa graft and corruption. Imbes na mapunta yan sa graft and corruption, might as well just give it back to the people. So how do you give back to the people? By lowering taxes. So instead of increasing taxes, yung binabayaran mo kada taon lumalaki, bawasan ito at huwag mag-introduce ng bagong buwis. Now, to compensate for the loss in revenue, hanapan mo ng inefficiencies yung gobyerno. Kasi ang filosofiya ngayon talaga, Admar, is that they just keep spending and spending. They're so worried about the fiscal space na hindi na nila inisip yung kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Parang yan yung cartoons, yung image, Admar, yung baka na payat na ginagatasan pa rin ng gobyerno yung baka. Yung baka payat na wala nang lumalabas na gatas pero pinipilit pa nilang gatasan. Ganyan na nangyayari sa ating bansa. The people already have very little to give. Kasi nga, nagmahal ang krudo, lumiit yung kanilang purchasing power, kinain na ng inflation, and yet the government still keeps trying to extract anything it could. Sa palagay ko, I think we need to wake up from that kind of thinking. Ang kinakailangan natin ngayon is to actually revisit and redraw our fiscal policy in a way na instead of expansionary, na maggumastos ng gobyerno, you could pursue an expansionary fiscal policy by actually reducing taxes. At kasi nangyari niya, Adman, sabi ko nga kanina, pag binawas mo yung tax, ang mangyayari niyan is yung imbis na ibabayad ng tao na tax, yung pera na yun, pwede nila yan i-save or pwede nila yan i-consume. Pag yan at kinonsume nila yan, ang mangyayari is makakapag-create ng economic activity. At yung mga economic activity na yun, mabubwisan yon. And that economic activity generates economic growth. Kapag ka na-save nila yan, gagawin ng mga bangko dyan is they use the saving for investment. Pwede nilang gamitin yan to invest on infrastructure, papautangin nila sa gobyerno o sa iba pa man, and that creates further economic activity. So this builds the case, mga kababayan, the tax cuts, pag binawasan mo yung tax, it actually generates economic growth. So kung takot sila dyan magbawas ng buwis, kasi sabihin nila, mababawasan yung government revenue. Mababawasan kasi yung mga perang mananakaw ninyo. Yun po yung bottom line yan. Kaya sa aking palagay, mga kababayan, kung ako nagpapayo sa gobyerno, kung ako nasa economic team, what I would have done was to submit proposals for a tax reduction at this time.
ito po yung mga panahon ngayon na kinakailangan natin magbawas ng binabayarang buwis. Kasi ang nangyayari is as a result of inflation, tumataas ang presyo ng krudo, tataas ang presyo ng pagkain, unti-unti po niyang kakainin yung per hour natin. And the way to address this is that the government needs to do its part by reducing taxes. No? So yun yung nakikita ko dyan, Adma. Opo. And dito po sa ekonomiya po natin na Doc, no? Tingin niyo po kung kasi itong mga naririnig natin ng mga information mula doon sa mga aligasyon ng maleta nagdadala ng mga basura o pera, nababanggit hanggang sa pinakamataas itong atin pong Pangulo, mga opisyal ng kanyang gabinete, maging sa dating speaker. At may pahayag din ang speaker din na kahapon na tila para bang yung ibang sabi nagkakalaglagan na, may mga alam. Sa tingin niyo po, kung ito pong mga nabanggit na ito ay mapanagot, no, sa kanilang ginawa kung meron man, babalik ang kumpiyansa at gaganda o usad, magkakaroon ng turning point na gaganda ang ating ekonomiya o makakabangon po, Dok? Well, kung hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga personalities na yan, ano, na mga nasa likod ng pinakamalalang graft and corruption sa ating bansa, hindi babalik ang kumpiyansa ng taong bayan kasi na-tarnish na, Admari. Kumbaga narumihan na, dumisan na talaga ng todo yung image ng gobyerno dyan. So hanggat naririyan pa rin yung mga personalidad and they're still, in their office, they still exercise the functions, walang nasususpindi, walang natatanggal. The trust has been eroded already. And by the way, Adma, kapag ka na-erode yung trust na yan, matagal yan bago manumbalik. So, kumbaga, kung sino man yung uupo sa 2028, will have a very difficult job ahead of her or him. Bakit? Kasi, talagang na-erode na yung tiwala ng tao. No, nakita natin yan sa paglala ng perceptions on corruption. Makita natin doon sa yung rankings natin sa graphing corruption, yung pinag-usapan natin nung umpisa nitong program, nung salita ko kanina, na talagang lumala na, and that's the perception of people. So that will be hard to improve over time. Well, matagal bago yan ma-improve. No? So kung sino man yung uupo sa susunod na administrasyon, mahihirapan siya dyan. Kasi of course, it's still a function of political will, no? Kung kakayanin. Pero kung sino man yung uupo, yung umpisa kagad, dehado na umpisa pa lang. So, kumbaga, hanggat naririyan pa rin yung mga tao na yan, hanggat wala napapakulong, yung mga nabanggit dun sa mga hearing, kung sino man yung mga personalidad na yan, hanggat sila ay naririyan, no? At walang napapakulong, maniwala ka, Adma, hindi babalik ang tiwala ng tao. So matotal, Doc, bilang panghuli, ano ba ang at the end of the day nito? Well, at the end of the day, babalik tayo sa issue ng pamamahala. No? Kasi itong nangyayari sa atin sa ngayon, kung meron po tayong maayos na pamamahala, hindi tayo magkakaganito kahit na merong krisis. No, bigyan kita ng example, ang Vietnam. Nung nagkaroon ng gulo sa Middle East, as early as first week of March, nag-convene na ang Vietnam ng task force. So they knew right there and then. Nung mga panahon na yan, yung mga tagapagsalita ng gobyerno natin, they were still in denial na merong krisis. Ba sinabi nila na walang krisis. So ibig sabihin, nasaan ang presidente nung time na yun? Kumbaga kasi kung ang presidente natin ay aware of what is going on and nabigyan ng tamang payo ng mga tao na kapalibot sa kanya, na-identify kaagad na mayroong problema, na mayroong krisis. Hindi na umabot sa ganito. So, kumbaga, sa ganito klaseng problema, mga kababayan, kailangan maagap. Kailangan, isa pa lang, ma-identify mo na kaagad yung problema at kailangan mabilis yung kilos mo dyan. No? Kasi, pabago-bago ang sitwasyon. So, kumbaga, babalik tayo sa pamamahala. No? So, itong mga crisis na yan, they come and go, pero makikita ninyo sa ating bansa, parang lumalala yung sitwasyon. Kahit na merong crisis, merong walang crisis, the situation becomes worse. And it's because of governance. No? So, yun yung nakikita ko dyan,
Admar. No? So at the end of the day, it's all about how our country is governed and the quality of the current leadership that we have. It's a reflection, mga kababayan, no? Yung nakikita nating paglalaan ng credit standing natin, ano? Yung pag-revise ng outlook from stable to negative, isa yan sa mga sintomas. Yung nakita nating sitwasyon sa Middle East, yung epekto niyan sa atin, that is another. Yung lumalalang sitwasyon ng graft corruption, isa pa yan. These are all symptoms of a problem, mga kababayan. At yung pinaka-underlying cause niyan, mga kababayan, is yung kalidad ng current na pamamahala na meron po tayo. At the end of the day, it all boils down na wala na tayong oras, Doc, dito sa ating talakayan. Maraming salamat po, Doc. Sa inyo pong oras at panahon sa ulitin po. Ingat po kayo. Thank you, sir. Thanks for having me, MJ at Admar. Mabuhay po kayo at mabuhay po ang bansang Pilipinas. Maraming salamat. Ang ekonomista nakabase sa Canada, si Dr. Michael Bato po, mga kapartner.